Good morning po. Good morning, CCM. Welcome po sa ating daily devotion. And tayo po ay nasa 1 Samuel 10, verses 1 to 27. Simulan po natin yung pagbasa nung 1 Samuel 10, 1 to 27. So ito po ay ginawa ko ng concise version or the summary of 1 Samuel chapter 10 verses 1 to 27. So in this passage, Samuel anoints Saul as king, showing that God has chosen him. Binibigyan si Saul ng mga palatandaan bilang kumpirmasyon ng kanyang calling. At lahat ng ito ay nangyari. So he was filled with the Spirit of God and was transformed. Ngunit kahit pinili na siya, natakot si Saul at nagtago ng ipapakilala na siya bilang hari. So eventually, he was presented to the people. So some accepted him while others doubted. So yun po yung pinakang summary nung 1 Samuel chapter 10 verses 1 to 27. So mag-pray po muna tayo to start our daily devotion. So let us pray. Our God and Heavenly Father, we praise you, Lord, for another day, another hope, another life, Lord, na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Maraming salamat, Father God, that we are here today and we are reminded of your word in 1 Samuel, Father God. Turuan mo kami, Lord, kung ano yung mensahe na pinaparating mo sa bawat isa sa amin. Fill us up with your Holy Spirit to give us, Lord, your wisdom, your knowledge, your discernment, so that this word will guide us, Lord, today and will fill us up, give us the right direction kung ano man po yung gusto mong ipagawa sa amin and yung purpose na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Buksan mo po yung puso, yung isipan namin at ang aming mga kamay, ang aming mga paa ay gumawa ng action according to your word, according to your calling, Father God, that we will walk boldly by faith and you will be with us all throughout. Samahan mo kami, Father God, and for today, we surrender everything to you, O Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. So, tatlo pong major points po dito sa application ng 1 Samuel 10. Number 1, God calls and equips us kahit hindi tayo handa. So katulad po nung nangyari kay Saul, minsan pakiramdam natin hindi tayo qualified. But when God calls, He also equips. No? So, na-experience ko ito when I was tasked by Pastor June to deliver our worship message. I was shaken actually nung sinabi sa akin ni Pastor June yan sa church. Actually, na-shock ako. So, kinakabahan at nagdududa ako sa sarili ko that time. Pero dahil I trusted the Lord's anointing through Pastor June, I chose to step forward. Nung una talaga, I doubted myself. Sabi ko, hindi naman ako qualified or bakit kaya ako yung napili, di ba? So, when I trusted the Lord and I prayed and lifted everything to Him, doon ko naranasan, hindi ako ang kumikilos, but the Holy Spirit led me. So, God showed me that His calling comes with His power. So, that's the first point ng 1 Samuel. God calls and equips us kahit hindi tayo handa. So, the second point po is God's Spirit transforms and empowers. So, siya ang kumikilo sa atin. So, when Saul received the Spirit, he was changed. And ganun din sa atin, real transformation comes from God. Actually,
tayo pong lahat, we can decide to change. And we can always lead all our actions na dun sa pagbabago na gusto natin. Pero yung Holy Spirit ang magta-transform at mag-empower sa ating lahat. And siya ang kikilos sa atin. So when Saul received the Spirit, he was changed. Ganon din sa atin, real transformation comes from God. Diba? So when I was appointed as the president of Business Network International, BNI, I know many of you knows that. I doubted myself. Parang hindi ko yun kaya kasi, well, business organization, it's a global networking organization. I'm not an entrepreneur na well-experienced, diba? But, you know, through prayer, I surrendered everything to the Lord and I asked Him to lead me and make me a servant leader. And katulad ng mga mensahe sa atin nila Pastor Arnold, Pastor June, to serve is to be humble, diba? To humble ourselves, to really lead with a heart and based on God's calling. So, through prayer, I surrender everything to the Lord. I ask Him to lead me and make me a servant leader. And He did. So, He transformed me. He led me step by step, and by His grace, natapos ko yung term ko as a president successfully, and with our chapter growing and reaching all-time high performance. So, hindi ko yon magagawa on my own. And I think hindi lang talaga ako ang kumilos. Well, it's the chapter's collective effort. But God made it happen. So the third point naman dito sa First Soul, fear is real. Lahat po tayo may takot. In fact, sa panahon ngayon, I'm sure marami sa atin yung fearful. Diba? Meron tayong mga doubts. Meron tayong worry of our future. Meron tayong feeling of insecurity na ano pa kaya yung mangyayari sa amin. Because of the many challenges happening in our environment, in the globe, no, around us. There's war, there's fuel prices na talagang pataas ng pataas. We worry so much. And that is real, diba? It's valid. So, while fear is real, anong sinasabi ni Lord sa atin? Our faith must be greater. Piliin natin yung tapang. So, Saul hid because of fear. Diba? Maraming beses ganun din tayo. Sa mga task na pinapagawa sa atin ni Lord, sa mga calling natin sa ministry, madalas tumatakbo tayo. Madalas natatakot tayo. But God calls us to step up. So, anong life learning ko po dito? Every challenges comes with fear. Normal po talaga yon. But fear is not the final voice. Faith is. So, kapag inaalala natin na ang Diyos ang naglagay sa atin sa kahit anong posisyon, umapa sa trabaho man yan, mapa bilang student or student leader, magulang, diba? Or any task for that matter, big or small, we can move forward with confidence. Kasi the truth is, God is our master. And siya yung nag-anoint sa atin. So, when God anoints us to any position, He will sustain us through it. Hindi lang basta makakalagpas tayo. He will bring us through it with excellence. Because we are serving Him. Siya ang ultimate master, siya ang ating boss, siya ang nag-anoint sa atin. And He will make us accomplish beyond what we could ever imagine. So,
there's 3 call to action na gusto kong i-emphasize dito. First is, trust the calling of God. Kahit may doubt, say yes. Surrender everything in prayer. That's the second. Hayaan mong ang Diyos ang manguna. Surrender everything in prayer. The third call to action, be fearless in stepping up. Kahit nanginginig, kahit natatakot, go forward in faith. So, isipin natin ito. Ito po yung question that I wanted all of us to reflect. What is one area in our life where God is calling us right now? Stop hiding, start trusting, and step forward. Imagine what God can do through you when you fully say yes to the Lord. So, tatlong paalala. First, God calls and equips us, kahit hindi tayo handa. Second, God's Spirit transforms and empowers. Siya ang kumikilo sa atin. And third, fear is real, but faith must be greater. So, yun lang po ang aking devotion for today. I hope that this will equip us, this will empower us to walk boldly in faith, to trust the calling of God, to surrender everything in prayer, lahat po ng worries natin, lahat po ng mga pinagdadaanan natin, kakapusan, lahat ng mga challenges natin of the day, let us surrender it through prayer. And third, be fearless in stepping up. Now is the right time for all of us to step up, because God, our God, is the God of all possibilities. And when He puts us and anoints us in any position, in any role, He will be with us. He will never leave us. He will never forsake us. Maraming salamat po, and I hope nagkaroon po tayo ng empowerment through the Holy Spirit, and let us end this devotion with a prayer. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa inyong anointing through the Holy Spirit to walk boldly in faith. Yun po yung calling nyo para sa amin. Your call for us is to step up, especially in these challenging times. To step up in faith, knowing na hindi nyo kami iwanan, hindi nyo kami pababayaan. And to also not heed upon your calling. Instead, huwag kaming matakot, because alam namin na naandyan kayo, kasama namin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Maraming salamat, Lord, sa pangakong ito. Maraming salamat, Lord, sa assurance na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, for empowering us daily. Alam namin, Lord, na marami pa kayong pangako at panghahawakan namin yon, Father God, because we are your children. Use us mightily, Lord, for your kingdom. And in these challenging times, let our light shine. Let your light shine upon us, Father God, and make us a blessing to many. Use us mightily, Father God, to also equip others, to disciple others, to lead others, and to win souls for you, Father God. Lord, kayo na pong bahala. We surrender everything to you. And for today, we lift up all our worries, our anxieties, our challenges, our task. Kayo po yung mag-lead sa amin through your Holy Spirit. Empower us, O Lord. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, and see you again tomorrow sa lahat ng ating mga kababaihan for the rest of this week. Abangan natin po yung mga susunod na mga kababaihan na mag-share ng kanilang devotion. See you!
God bless.